Nabanggit natin ang talata sa nakalipas na sermon natin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. makikita natin ang talatang ito sa Suratun Nisa ayon sa kahulugan ng talatang ito. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Itong paraiso, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga Muslim, laisa bi amaniyikum, hindi ninyo makakamit sa pamagitan ng pagnanais lamang, wala amani ahlil kitab, at gayon din na hindi makakamit ng mga angkan ng kasulatan sa pamagitan ng pagnanais lamang. May ya'mal su'ay yugiza bihi, sino mang gumawa ng masama ay makakatanggap ng kabayaran, ibig sabihin ay paparusahan. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira, at siya ay hindi makakatagpo maliban sa Allah ng tagapagtangkilik, at gayon din na hindi makakatagpo ng tagapagtanggol pagdating sa araw ng paghuhukom. Sa punto natin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na maikling talata na sabi ng Allah, may ya'mal su'ay yugiza bihi, sino mang gumawa ng masama ay makakatanggap ng kabayaran o kaya ay paparusahan. Isang lalaki, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, sa kapanahunan ni Umar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating siya kay Umar bin al-Khattab, pinuno ng mga nananampalataya, at sinabi niya kay Umar bin al-Khattab, alam ko, sabi niya, ang isang talata sa banal na Quran na higit na malupit at mahigpit na talata. Ano ang ginawa ni Umar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah? Pinalo niya ang lalaking ito. Bakit pinalo ni Umar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa tono ng pananalita ng lalaking iyon, yung sinabi niya na alam ko ang malupit, ang mahigpit na talata sa banal na Quran, ay para bagang hinahanapan niya ng butas ang banal na Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Umar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah, ay lagi siyang mayroong dala-dala na pamalo, para bagang baston, na kahit saan siya pumupunta ay ayon sa kasaysayan, ay madalas ay lagi niya itong dinadala. Pinalo ito ni Umar bin al-Khattab at umalis na. Umalis na rin ang lalaki. Kinaumagahan, mga kapatid, ay nagkita silang dalawa. Tinanong ni Umar bin al-Khattab, ano pa yung sinasabi mo na alam mo na talata na malupit, mahigpit na talata sa banal na Quran? Sinabi ng lalaking ito, may ya'mal su'ay yugiza bihi, sino mang gumawa ng masama ay makakatanggap ng kabayaran, ibig sabihin ay parurusahan. Kaya sabi ng lalaking ito, ibig sabihin, lahat ng ating mga ginagawa ay parurusahan tayo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa nabanggit ni Ibni Umar, na narinig niya kay Abu Bakr as-Siddiq, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may ya'mal su'ay yugiza bihi fid dunya,
Sino mang gumawa ng masama ay makakatanggap ng kabayaran o kaparusahan dito sa mundo. Sa salaysay naman ni Zubair, kalugdan siya ng Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May ya'mal su'ay yujza bihi fid dunya wal akhirah." Sino mang gumawa ng masama ay makakatanggap ng kabayaran o kaparusahan sa mundo at sa kabilang buhay. Si Abu Bakr As-Siddiq, mga kapatid, ay isa rin sa nalungkot nung dumating ang talatang ito, mga kapatid, na sinabi ng Allah, "May ya'mal su'ay yujza bihi." Ang sino mang gumawa ng masama ay makakatanggap ng kabayaran o kaya ay kaparusahan. Dahil dito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, nabanggit ito ni Abu Bakr As-Siddiq at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-masaib wal amrad wal ahzan fi dunya jaza." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga pagsubok at ang mga sakit at ang mga kalungkutan na dumarating sa tao, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yan ay isang kabayaran sa nagawa na kasalanan. Awa pala ito sa atin, mga kapatid. Si Umar bin al-Khattab ay sinabi niya sa lalaking ito, noong dumating ang talatang ito, "May ya'mal su'ay yujza bihi," ay kami, sabi niya, ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay halos lahat kami ay nalungkot sa talatang ito. Subalit, sabi niya, ay hindi naglaon ay dumating ang talata na nagpapagaan. Na ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Makikita rin natin ang talatang ito sa Suratun Nisa. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, "Wa may ya'mal su'an," sino mang gumawa ng masama, makakadulot ng masama sa kanyang kapwa. "Aw yazlim nafsahu," o kaya ay nadaya niya ang kanyang sarili o nakagawa siya mismo ng kasalanan sa kanyang sarili. "Thumma yastaghfirillah," pagkatapos ay siya ay maghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maghihingi siya ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. "Yajidillaha ghafurar rahima." Matatagpuan niya ang Allah na laging nagpapatawad at higit na mahabagin. Ibig sabihin nito, mga kapatid, patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na siya ay mapagpatawad. Si Ibni Abbas, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, si Ibni Abbas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi niya na ang sinumang magkasala, "Faman aznaba zamban sagiran kana o kabiran, thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Ibig sabihin nito, ayon sa pagpapaliwanag ni Ibn Abbas, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, ay ang sinumang tao na makagawa ng kasalanan, maging ito man ay maliit o kaya ay malaking kasalanan, pagkatapos ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay matatagpuan niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nagpapatawad, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na maawain. Sabi ni Ibn Abbas, kahit na ang kanyang kasalanan pa ay mas malaki pa sa langit at saka sa lupa, o kaya ay mas malaki pa sa kabundukan, patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang babae, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Isang babae na dumating kay Abdullah bin Mughaffal. Ang babaeng ito, mga kapatid, nagtanong siya kay Abdullah bin Mughaffal. Sinabi ng babaeng ito, "Ang itatanong ko sa iyo ay kung ang isang babae ay nakagawa ng pangangalunya
Isang babae na nakagawa ng pangangalunya at nabuntis at nanganak. Pagkatapos niyang manganak ay pinatay niya ang kanyang anak. Ano nang mangyari sa kanya? Sabi ni Abdullah bin Mughaffal, ang babaeng iyon ay mapupunta na sa impyerno. Mapupunta na sa impyerno. Yung babae, mga kapatid, ay biglang nalungkot at napaiyak at sobra na ang kanyang luha, mga kapatid, at tumalikod na kay Abdullah bin Mughaffal. Napansin ni Abdullah bin Mughaffal na ang tanong pala yun ay siya pala mismo ang nakagawa ng kasalanan, na nabuntis, nangalon niya, nabuntis, nanganak at pinatay niya ang bata. Tinawag ni Abdullah bin Mughaffal. Sabi ni Abdullah bin Mughaffal, naalaala niya ang isang talata pala, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tulad na nabanggit natin, may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, sabi ni Abdullah bin Mughaffal, ang sinuman ang gumawa ng masama o kaya ay nadaya niya ang kanyang sarili, pagkatapos ay maghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay matatagpuan niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nagpapatawad at higit na maawain o kaya ay mahabagin. Naging masaya ang babae, mga kapatid, at nawala yung kanyang iyak at pinunas niya ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay umalis na ang babaeng iyon. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinumang gumawa ng masama, kinakailangan ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ibn Abbas, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, wa ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal, qila ya Rasulullah, may ya'mal su'ay yugiza bihi, qala na'am, wa may ya'mal hasanatan yugiza biha ashran. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sinabi ni Ibn Abbas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong isang lalaki na nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may ya'mal su'ay yugiza bihi, sino mang gumawa ng masama ay makakatanggap ng kabayaran o kaya ay kaparusahan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, oo, makakatanggap ng kabayaran o kaya ay kaparusahan. Wa may ya'mal hasanatan yugiza biha ashran. Subalit ang sinumang gumawa ng isang mabuti, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yugiza biha ashran, ay makakatanggap naman ng kabayaran, ibig sabihin ay gantimpala ng 10 na gantimpala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sikapin natin na lagi tayong nakakagawa ng mga kabutihan ng kahit na mga maliliit lamang na bagay, na kung saan ay isang kabutihan na magawa natin, mga kapatid, isang hasana na magawa natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, 10 mga gantimpala o kabutihan na ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.